So, good day everyone. Once again, I am Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And our devotion today will tackle about wisdom and humility before wealth. And our scripture is all about First Timothy chapter 6 verse 17. So, NIV version, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. ASND version, pagsabihan mo ang mga mayayaman sa kasalukuyang kapanahunan na huwag maging mayabang at huwag ilagay ang kanilang pag-asa sa kayamanan, na hindi naman sigurado, kundi ilagay ang kanilang pag-asa sa ating mahal na Diyos na masaganang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. So, ayon po sa video ni Pastor Russell Ocampo or sa devotion po ni Pastor Russell Ocampo is tinatalakay niya po or ipinapakita niya po ang tunay na kalagahan ng karunungan or wisdom at kababaang loob or humility bago ang pag-asam or before nating iasam ang kayamanan or wealth. Tinalakay niya ang mga panganib ng pagtataya ng seguridad sa kayamanan at ang tunay na seguridad na matatagpuan lamang natin sa ating mahal na Panginoon. Ang layunin po ng video is bigyang diin ng tamang pananaw sa kayamanan bilang instrumento ng Diyos para sa ating kasiyahan, ngunit hindi dapat maging batayan ng ating pag-asa at seguridad. So, dadako na po tayo sa ating teaching. Our first teaching is wealth is a false security. So, yung kayamanan daw natin is isang huwad na seguridad or yun nga, wealth is a false security. Marami po kasing tao ang naglalagay ng kanilang tiwala sa kayamanan or sa mga pera nila, sa mga negosyo nila. Ngunit, ito ay hindi tiyak at madali lamang mawala. Kasi sa isang iglap mo lang, isang utang mo lang, isang bayad mo lang niya, mawawala lahat yan. Isang pitik lang yan, mawawala lahat yan. Sa halip na magbigay ng tunay na kapayapaan, nagdudulot pa ito ng takot at pangamba sa pagkawala nito. Syempre, pag nawalan ka ng pera, syempre, pag hindi mo agad na ibalik yon, maghihirap ka. Kasi nga, nawala lahat ng kayamanan mo, nawala yung mga negosyo mo. So, nagdudulot ito ng takot at pangamba sa pagkawala. So, second is, God alone is your security. So, syempre, ang ating mahal na Diyos, siya lang ang tunay na seguridad natin. Siya ang tanging hindi nagbabago at hindi naglalaho. Kahit anong pagtabuyan natin sa ating Panginoon, ganun, babalik at babalik pa rin siya para sa atin kasi alam niyang kailangan natin siya. So, yung pag-asa natin is dapat nakasalalay lamang sa Kanya. Hindi sa anumang bagay or material na bagay na maaaring maglaho anumang oras. So, last teaching is God richly provides for our enjoyment. So, ang Diyos ay may masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan or happiness. Hindi masama ang magkaroon ng kayamanan. Subalit, ito ay dapat ituring biyaya mula sa ating mahal na Diyos na naglalayong magdulot ng kasiyahan at hindi ng pagiging mayabang. So, dadako naman po tayo sa ating application. Ang application naman natin is, do not hope in the uncertainty of wealth. So, wag tayong maglalagay ng pag-asa sa hindi tiyak na kayamanan or alam natin na madali lang din mawawala, madali lang maglalaho, mabilis lang mapalitan. Sa halip, magtiwala tayo sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay na ating kailangan. Kahit hindi natin kailangan ibinibigay yan ni Lord, basta para sa'yo yan, para sa'yo yan. So, second is ask God for wisdom and humility. First, before making wealth. Humingi tayo ng ng wisdom and humility sa Diyos bago tayo maghangad ng kayamanan or wealth. Kasi ang tamang pananaw at ugali ay mahalaga upang ang kayamanan ay maging pagpapala at hindi sumpa.
So, last application is trust God who richly provide for our enjoyment. So, syempre, magtitiwala lang tayo palagi sa Diyos kasi siya ang nagbibigay ng ah, masaganang pagbibigay ng mga lahat ng bagay na para sa atin, para sa ating kasiyahan. Ang pagtitiwala kasi sa Kanya ay nagbibigay ng totoo at tunay na kapayapaan at kasiyahan. So, dadako naman po tayo sa ating discussion. This is our last station is our discussion. So, what is the role of wealth in our Christian life? So, I will reflect the question in Pastor Russell. Sa video po kasi ni Pastor Russell is ang kayamanan is isang kasangkapan na ibinigay ng Diyos upang magdulot ng kasiyahan at upang gamitin sa paggawa ng mabuti. Hindi ito dapat maging ugat ng ating seguridad o pag-asa, kundi isang biyaya na nagpapakita ng kabutihan at pagkaloob ng Diyos. So, ang tamang paggamit ng kayamanan is sa wisdom and humility. Kasi ito ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos at ng ating pananampalataya sa Kanyang provision.